tells us in Colossians, you are complete in Him. Pero ang sinasabi ng mundo, yung mundo, still longing sila kung saan matatagpuan yung satisfaction. Sabi ng Biblia, nung nakay Kristo ka na, kumpleto ka na. Pero ang mundo, saan ko matatagpuan ang kulang sa aking puso? Sabi ng Biblia, anak ka na ng Diyos. Ang mga tao, ang mga young people, bakit kasali ng sali kung saan mga group? Hindi mo naman kailangan. Kasi you're longing for this belonging. Kung saan ka belong, kung saan ka mag-group. Sabi ng Bible, we are forgiven, we are redeemed. Pero ang mundo, namumuhay sila sa guilt, sa shame, and regret. Sabi ng Biblia, tayo ay justified. Pero ang mundo, gusto nila sarili ng performance para magkaroon sila ng kaligtasan. The Bible tells us, ikaw ay workmanship. Ikaw ay masterpiece ng Panginoon. Ibig sabihin, alam mo na yung purpose mo to glorify God. Pero ang mundo, hindi pa rin nila alam kung saan sila patutunguhan. We are ambassador for Christ. Alam natin kung sino yung tutularan natin. Pero ang mundo, ano ba ako? Eto ba ako? Sinong influencer ang susundan ko? No, we don't need that. Dapat si Kristo lang ang nag-i-influence sa atin. The Bible tells us, tayo ay more than conquerors. Pero ang mundo, defeated by trials. Tayo ay citizen of heaven. Pero ang mundo, mga kabataan ngayon, attached sa mundong ito. We are chosen generation. Pero ang mundo, desperate for recognition and validation. Kung ikaw ay anak ka ng Diyos, ang identity mo ay na kay Kristo. You are complete. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tinatakasan man natin, ginagawa natin yung mga bagay dito sa mundo, ito yung parang escape natin sa katotohanan. Parang sinasabi ni Blaise Pascal kanina. Pero kung kilala mo kung sino ang Panginoon at kung sino ka sa Kanya, you are complete. And that identity, your identity makes a difference. Na kahit anong mangyari, sabihin sa'yo ng barkada mo, wala ka, kulelat ka, ganito ka lang. No, you know your identity sa Panginoon. Hindi mo na kailangan magpatato-tato dito para mabilong ka sa group. Meron kang kapatiran, meron kang church, merong fellowship. Mga kapatid, hindi tayo konti. Praise the Lord, marami tayo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Kung lahat sila sumasayo na ng soda pop, your idol at golden, mga kapatid, we will still sing to God be the glory, victory in Jesus. That's our song. Sabi ng Bible, nung ako ay naligtas, God put a new song in my mouth. Hindi na dapat tayo heavily influenced ng mga bagay na to. Now, know your identity. Pangalawa, andyan pa kayo? Amen. Convictions make a difference. How to make a difference? You should know your identity. At kailangan meron kang conviction. Tignan niyo ito mga young people. Ang sabi ng Bible sa Job, ang nangyari ganito. Nung si Hananiah, ang hirap kasi pag Jewish, mas alam natin Shadrach, Meshach, and Abednego. But every time they call their names, it is praise to their gods. Kaya kabisaduhin natin yung si Hananiah, Azariah, and Mishael. Can we say that all together? Hananiah, Azariah, tama ba? And Mishael. Madali lang naman eh. Hananiah, Mishael, Azariah. HMA. Oh, parang HMO. Hananiah, Mishael, and Azariah. Now, ang gusto ng mga eunuch, ang gusto ng hari, sila ay pakainin ng pagkain ng hari. Now, ayaw nila. Bakit? For two reasons. Maybe it is offered to idol. Pangalawa, ito ay dirty or unclean na pinagbabawal sa kanila. At ang sabi ng Biblia, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, and Daniel purpose in his heart. Now, what do we mean by purpose? Purpose in his heart. Resolved, decided, determined, nakapagpasa na siya long before na mangyari pa yung mga ganong bagay. Your conviction will always shape your decision. Mga kapatid ko sa Panginoon, mga young people, high school students, taas nga ulit ng mga high school students. Taas nyo, okay maya. O yan. Yan. Nung high school ako, 4th year students, grade 10. Ang uso nun, emo. Diba? Your voice. Tapos, may Black Sabbath. Tapos, magaling ako mag-eyeliner. Yun ang uso eh. Yun ang trend. Yun ang viral.
Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, tinanong ko ang sarili ko, ano ba, dadating at dadating dapat sa buhay mo, yung gantong tanong, yung kakausapin mo yung sarili mo, ano ba, magseseryoso ba ako sa Diyos o magpapakasasa ako sa mundo? You decide. And I decided, I purpose in my heart. Hindi mo kailangan magkaroon ng Jonah-like experience na naranasan mo na mag-drugs, naranasan mo na maging addict, maging rugby boys, sumali kung saan sorority, fraternity, etc., etc., tsaka ka magseseryoso sa buhay. No. Hindi mo kailangan dumaan sa apoy para malaman mong mainit yon. Huwag mong sirain ang buhay mo, mag-decide ka. Magkaroon ka ng conviction because it makes difference. Now, ano yung mga major decisions natin? Mga young people. Kapag ikaw ay high school student, magsi-senior high, piliin mo yung mga kaibigan mo. Pag konting ganun lang naman eh. Diba? Konting shot lang. Dapat pagdesisyonan mo na kapag yayayain ka nito sa inuman, huwag yan ang sasamahan mo. Mag-decide ka na ngayon. Kasi pag hindi ka nag-decide ngayon, madadala ka nila, maniwala ka. Pag ikaw ay nasa kolehiyo na, tignan mo lahat ng sinasabi ng professor mo. I'm a college professor too. Now, I'm teaching the Word of God. Anong sinasabi ng secular views, secular world? Ano ang kanilang perspective? Madalas against sa Bible. Dapat lagi kang nagtatanong sa pastor mo. Amen? Hindi kung ano-ano lang yung pumapasok sa isip mo and then later on, yun na pala yung paniniwala mo. Nabuo yung mga ganong pananampalataya, paniniwala, kaya pala bigla ka na lang umalis sa church. Bakit? Kasi hindi ka lagi nagpe-prayer meeting, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagtatanong sa pastor mo, hindi ka nakaka-cooperate sa mga gantong pagtitipon. Yung iba sa iyo, napilitan lang. Wala, madadala ka talaga ng mundo. Pero pag nalapasan mo yung college life, eto na, magkakatrabaho ka na. Yan na yung tunay na mundo. Again, piliin mo pa rin kung sino yung makakasama mo. Piliin mo yung klase ng trabaho mo. Piliin mo yung mga bagay na mag-i-influence sa'yo. Kasi kung hindi ka porsigido, madadala ka lang. Mawala ka lang din sa church. At ang mga pastor, sanay na kami. Na makita yung mga taong faithful nung college, pero nung nagkatrabaho na wala sa church. Bakit? Hindi sila nagkaroon ng conviction. Mag-decide ka na ngayon, mga students, mga kapatid sa Panginoon. At pag nag-asawa ka, hanggat maaari, Kristiyano. Kasi may mga desisyon sa buhay na hindi mo na pwedeng ulitan-ulitan. Hindi yan patintero, hindi yan text. Hindi yan tumbang preso. Na pag nagkamali ka, ulitan-ulitan. Mga lalaki, makinig kayo sa akin. Pag nakapangasawa ka ng babaeng napaka-materialistic, tapos ka. Mga babae, makinig kayo. Makinig kayo sa pastor nyo, makinig kayo sa pangangaral. Pag nakapangasawa ka ng lalaking walang pagkatakot sa Panginoon, mawawala ka din sa church. Pwede mong sabihin, bakit si ganito? Ang believer naman yung nakasawa, nakapag-church ka. Pero tanungin mo sila. Mag-decide ka na ngayon, Lord. Mag-pray ka na. Bigyan niyo po ako ng mapapangasawang hindi lang basta Kristiyano, kundi faithful sa'yo. Para pag merong, kasi gwapo ni Gino, magaling sumayaw, magaling kumanta, may kotse, nasa kanya na lahat, hindi ka masisway. Kasi, konting sabi lang sa atin, you look good today ha, wala na. Diba? Wala na. Dala na. Pero alam mo, pag hindi Kristiyano and you decided long time ago, ngayon, Lord, mag-aasaawa ko ng Kristiyano. Hindi ka magpapaligaw pag pwede ka ng ligawan sa mga hindi Kristiyano. Amen? Tignan mo, di na kayo nag-amen kasi tatamaan na kayo. Tinatamaan. Kung mag-amen kayo dito, amen? Kayo. Huwag muna kayo mag-girlfriend ha. Lalo na to, malakas ito kung malakpak ka. Uuwi ko to sa Dasma eh. Malakas mong malakpak eh. Kayo mga college students, amen? You decide now. Kasi pag hindi kayo nag-decide ngayon, wala kayong conviction. And look at Daniel. Long time ago, he purposed in his heart that he will not defile
And third, andyan pa po kayo, mga kapatid? Now, pagdating ng chapter 2, eto na, nanaginip si King Nebuchadnezzar. Nakakita siya ng malaking, pakita natin mga kapatid. Ayan, nakakita siya ng malaking imahe. Now, sa Bible school, isang subject yan. Pero, ito muna ang gagawin natin. Akala nyo sa Bible school, madali, mahirap. Oo? Kaya ang pastor, nag-aaral sila. Nanaginip siya ng malaking imahe. Mayroong ulo, ayan, ulo, and then katawan, tapos dito, and then sa paanan. Ngayon, ang interpretation yan, dahil meron ng revelation tayo na binigay ang Diyos, yan pala yung ulo pala, yung gold, Babylon. Pagkatapos, nasakop sila ng Medes or ng Persian, nagsanig sila. Tapos yung mga Medo-Persia, natalo sila ng Greece, nila Alexander the Great. And then, after nila Alexander the Great, na-divide, di ba? Into 4 generals. Tapos, Roman Empire, divide Roman Empire, and then si Jesus Christ, yung bato, na sa lahat ng, yan yung batong yan, lahat ng mga kingdom ay guguho. Kaya nga, the kingdom of this world, diba? Yung kingdom ng Panginoon, pag dumating, wala na yung mga kingdom na yan. Ngayon, yung napanaginipan niya, matalino to si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, patawagin lahat ng matatalino. Sige, sabihin niyo kung ano yung panaginip ko at kung ano yung interpretation. Walang makasagot. Sabi niya, mahal na hari, imposible yan. Diyos lang na nagkatawang tao ang makakapagsabi niyan. Walang yan. Ganon. Sobrang galit ng hari. Lahat ng mga wise men, papapatay sila. At kasama doon sila Daniel, Anania, Azaria, Michelle. Thank you po. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yan dapat, pag nagpipit si pastor, pag hindi niya masabi kung ano yung words, magsasabi ka agad kayo. Ganon yun. Thank you, brother. Oh. Now, nalaman ng 4 na magkakaibigan, pati sila papatayin. Punta si Daniel, mahal na rin, baka bigyan nyo naman ako ng konting panahon. Ano nangyari? Nagtipon-tipon silang magkakaibigan at nagkaroon sila ng prayer meeting. Mga kapatid, prayer makes a difference. Question. Kamusta yung prayer life natin? Nagpe-prayer meeting ba tayo? Pastor, kasi busy ako, pero ang totoo, naglalaro. Hindi naman talaga busy. Nangunawaan namin kung busy. Pero kung hindi naman, hindi ka naman sa pastor nagsisinungaling sa Diyos. Nakikita ng Diyos, nasasaktan ng Panginoon, nag-grieve ang Holy Spirit every time we tell a lie. Kamusta yung Bible natin, Bible reading natin? Ipag-pray natin yung sarili natin na hindi tayo malayo sa Diyos. Merong isang kanta ngayon, ang title ng kanta, Dusty Bible. Yung Bible daw, siyempre, pag Dusty Bible, wala rin yung prayer life mo. Kasi ganun, magpe-pray ka, basa ka ng Bible. Pray, basa ng Bible. Ano sabi niya? Hey, how you been? Kamusta ka? It's been a while, I'm just checking in. I miss the way things used to back in 2017. And I just miss my friend. Hindi sumagot yung isang friend. Hey, I've been fine. I've been struggling to find some peace of mind. It's the problem of our nation and our generation. We're too busy and can't find time. And then sabi ng chorus, we got dust in our Bible. Ayun, but brand new iPhones. Ouch! Nung napakinggan ko yung kantang yun, oo nga, no? Lagi ako nag-prepare, Lord, sana magkaroon ako ng iPhone. Pero tignan mo yung mga Bible nyo, hingi pa, aray ko. Yung gantong Bible, magkano lang to? Wala pa tong 5,000. Study Bible, maganda, may mga picture, may commentary, may mga reference, okay. Yung iPhone, magkano? Second hand, 30K. We got dust in our Bible, but brand new iPhones. And look at the lyrics. No wonder! Hindi nakakapagtaka why we feel this way. Kaya pa lagi kang malungkot, lagi kang desperado, lagi kang parang kulang, lagi kang parang merong hinahanap, kasi hindi mo alam kung ano yung priority mo. Kung walang ka sa prayer life o wala kang prayer life, wala kang basa ng Bible. That's it! That's very basic in a Christian life.
Kaya mga kabataan, basahin niyo yung Bible niyo. Pag hindi niyo naintindihan, isulat niyo ng bata akong Kristiyano. Pag hindi ko naintindihan, isusulat ko sa notebook ko. Tatanungin ko yung Bible study leader ko, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? You do that. We walk with our eyes closed, blind leading blind folks. Sana ganito ang prayer natin. I'm done with those idols and dusty Bibles. Pagpagin natin yung ating mga Biblia, basahin natin. Prayer makes a difference. Your Bible reading makes a difference. Pag hindi ka nagpe-pray, kaya nga, ito sinasabi ko sa simbahan eh. Pwedeng walang special number. Pwedeng walang choir. Church ka pa din kahit walang choir. Pwedeng walang kung anong-anong mga games. Pero dalawang bagay na hindi mo pwedeng tanggalin sa pagiging Kristiyano mo at bilang simbahan. Hindi pwedeng mawala ang panalangin at ang salita ng Diyos. But that's the only two things na palagi natin ninineglect. At nakakalungkot po. Pang-apat, andyan pa kayo? Yan, punta na tayo sa chapter 3. Ngayon, ang ginawa naman, ang trip naman nito ni King Nebo, King Nebo na lang, hirap din mo kandi siya. Ang trip nito ni King Nebo, nagpagawa ng malaki-malaking imahe. Next slide tayo, ate. Yan. At gusto niya, kapag tumugtog lahat, di ba? Pag tumugtog na yung mga K-pop song na gusto natin, talagang papaindak tayo. No? Tapos nakaka-LSS pa. Lalo yung mga musicians, pag nakarinig ng kanta, ang hirap mabula sa isip natin. Tama? And then napapaindak na din tayo. And then gusto na rin natin maki-in dun sa dance challenge. But, mga kapatid ko sa Panginoon, ano nangyari dito? Hindi nagbow itong si Azariah, Hananiah, and Mishael. Now, you may ask, Pastor, ibig sabihin nagbow si Daniel kasi hindi siya nabanggit. No. Okay, that is argument from silence. It doesn't mean, hindi sinabi, nagbow din siya. Marahil wala siya doon. Okay? And then, ano nangyari? Dahil hindi sila nagbow, sila itatapon sa 7 times na pugon o hurno na naglalagablab na apoy. 7 times. Brother and sister in Christ, just because everyone else is doing it, it doesn't mean we are obligated to do it or to follow. Hindi ibig sabihin, ganun lahat ang ginagawa nila, lahat sila, ganito na yung profile picture, lahat sila, ganito na yung trend, sobrang sensual. Alam nyo, ito ang paniniwala ko, may mga good na pagsasayaw. Pero for me, kaya ako offended ako sa mga babaeng sumasayaw. Because it is always associated in sensual matter. O, di ba? Tinatamaan na naman kayo eh. Amen? Kung kukunin ko lang, bakit naka-private yung TikTok nyo? Bakit naka-private lahat ng Instagram nyo? Kasi yun yung time na pwede ka mag-off shoulder. Di ba? Yan yung time na pwede ka maglagay doon ng bikini. Naka-bikini ka, naka 1 piece, 2 piece kasi wala namang Instagram si Pastor. Wala namang TikTok si Pastor. Pwede. Alam nyo, ginawa ko sa church, Pastor? Nung kasagsagan ng TikTok, gumawa ko ng TikTok account. Spy ba? Spy. Tinignan ko lahat ng TikTok account ng choir member. And after that, pinagalitan ko sila nung Saturday. Kung ginagamit kayo ng mundo ng Monday hanggang Saturday, then it's okay. I'll not expect you to kahit isa, dalawa ang kumakanta sa Panginoon. The most important thing is nag-glorify si Lord. Hindi yung lahat ng pinakita mo sa Instagram, sa YouTube kasi wala nang di man nakikita ni Pastor. God doesn't need an army. He just needs a few good men, young people. Now it's time. Babay ka na sa mga picture mong nakabikini ka. Grabe naman, Pastor. Examine yourself. I believe that the Holy Spirit is convicting you. Kasi nakakalungkot talaga. Minsan, kahit ang mga Christian church, okay na lang din sa kanila para hindi malus yung mga kabataan. Pero young people, you decide right now. Okay? Amen?
Refusing to compromise make a difference. Now, in some sense, for the sake of research, for the sake of study, okay, you can watch it as long as, nung nakaraan, may mga pinanood ako sa Bible Student, Pastor, sa Netflix, How to be a Cult Leader. Pero sinabi ko sa kanila, bago nyo panoorin yan, mag-pray muna kayo. Kasi it's so disturbing na may mga bagay na napanood ka na magiging dahilan para yung isip mo yun lang ang laging may isip. Mga kapatid ko sa Panginoon, refuse to compromise. Alam niyo yung ibig sabihin ng huwag mong isusuko ang bataan? Sino nakakalam mo yung ibig sabihin nun? Taas na kamay. Huwag mo, ayun, merong isa doon. Sa mga bata, nasaan ba kayo pag nagtuturo sa teacher? Hindi niyo yung ibig sabihin ng mga high school student, huwag mong isusuko ang bataan. Anong nangyari ba? Yung Japanese invasion, ha? Yung mga Amerikano, mga Pilipinong sundalo, sumuko na. Pero ang pinakalas, sumuko na yung Pampanga, sumuko na yung Cavite, pero yung Bataan hindi pa sumusuko. Pero eventually, sumuko din sila. Kaya nga mayroong death march. Ngayon, naging idiom sa atin na huwag mong isusuko yung Bataan. Ang ibig sabihin, don't lower your belt. O, huwag kang susuko. Ipaglaban mo. Ladies, kung meron lalaking hihingi ng iyong katawan, bago ka bigyan ng singsing at magsabi sa iyo ng I do, please, itsapwera mo na yan. Aray ko, Pastor. O kayo mga lalaki, magpakatingno kayo. Para pag magkaroon kayo ng gusto, may trabaho na kayo, sinong babae pwede niyong ligawan? Tsaka huwag kayong papatol-patol kung kanino. Amen? Mga kapatid, mga kababaihan, mahalaga ka, ha? Mga kababae, mahalaga ka. Huwag mong ituri yung sarili mong parang basura lang. Na kung sino-sino lang ang pupulot sa'yo. Mahalaga ka sa Panginoon. Now, hindi ko na babasahin yung iba dito, pero ano ba yung mga commonly na ginagawa ng mga youth? We know this, immodest apparel, worldly entertainment, peer pressure, cancel culture, moral relativism, at kung ano-ano pa. Now, you may ask, Pastor, parang kung walang mga ganito, ang hirap naman maging masaya. Diba? Tanong, nakakalungkot ba maging Kristiyano? Masaya ba kayo? Oh. Maging masaya kayo sa Panginoon. Kasi, pagdating ng araw, pagkaharap na natin ng Diyos, lahat ng mga puzzle, magbubuo-buo. Kaya pala. And our goal is to be like Christ, not to be like the world. Brother and sister in Christ, refuse to compromise. Second to the last. Are you still there? Amen. Ayan. Next slide. Basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go. Faith that refuses to bow down makes difference. Look at their faith. Kahit mamamatay na sila, sige lang. Kahit, hindi na po kami sa hindi kami luluhod. Ililigtas kami ng Diyos namin kahit ipunta mo kami doon. Pero kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod. Grabing pananampalataya. Pero sa atin, hindi pa tayo niyayaya, live-in na tayo. Ayusin natin yung mga pinipili nating barkada. Mga sinasamahan natin sa school. Mga pinapanood nating influencer. Pag nagmura, kiss agad. Amen, RJ? Oh. Pag sensual ang itsura, kiss agad. Yung mga Instagram nyo, kung ano-ano, kiss nyo agad. I'm not saying wag na mag-Facebook. No, we're not saying that. Pero kung yan na magiging dahilan para mapalayo ka sa Panginoon, ipag-pray mo ang sarili mo. The world celebrates this as normal, pero ang kabataan ng Diyos, tinawag tayo para maging kakaiba, para maging different tayo. Sana may magsabi sa atin ng ganito, no? And it leads us to point number 6. Sige nga, election natin. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Testimony makes a difference. Sana may magsabi sa atin ng ganito, no?
Ano mo, pastor? Ay, ano mo, Brad? Ano ba? Si Abjel yung nakita ko eh. Ayun, si James, no? James, alam mo, kakaiba ka. Di ka nagiinom, di ka nagbe-vape. O isa sa inyo, iba sa inyo. O ito sasabihin ko sa inyo ha, hindi astig ang nagsisigarilyo. Hindi, pastor, hindi naman yung sigarilyo vape. Hindi rin astig yan. Hindi, pastor, wala naman tong nicotine, etc., etc. Hindi pa rin astig, hindi pa rin maganda yan sa Kristiyano. Alam mo yung astig? Yung may hawak kang Biblia, pupunta ka lagi sa simbahan. Yun ang astig. Oo. Nung bago kang Kristiyano, kahit sabihan ka ng pastor, ano magandang balita, okay lang yun. Yun ang totoong astig. Ito ngayon, pati si Kuya Kim Atienza, yung mga kung sino mga Kristiyanong kuno sa internet, okay lang ba magpatato? Okay lang. Ano sinasabing okay? May pastor ba dito nagturo okay lang magpatato? No, you're killing yourselves. Ito minsan, yung mga matatalinong tao, sila pa yung sariling nagde-debunk ng mga research nila. Sinabi ng masama sa katawan natin. O tingnan mo, yung mga gustong mag-ibang bansa, hindi makapag-ibang bansa. Bakit? May tato eh. Sisisiyak na yun. Paano mo papabura? Magkano pa laser? Sino ba yung dito nagpa-laser ng tato? Brad, magkano? Wala na. Hindi yan astig. Hindi nakakaastig yung mga ganyang bagay. Bili ka ng boy bawang, lagyan mo ng alcohol, lagyan mo dito, yun, pwede na lang siguro yun. Mamaya-maya, mabubura na rin. O, hindi nyo yun alam, ano. Pero yung hina-hina, etc., etc. Nawa, may magsabi sa atin ng, kakaiba ka, sa galit ng hari, ni King Nebu, ang sabi ng Bible na, ito yung description, tinali yung kanilang legs, basta hindi sila makagalaw. At nang tinapon na sila doon sa hurno na pinaliyab, pinaalab ng 7 ulit. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba? Tatlo lang yung inano natin. Bakit may nakikita kong 4? At yung pang-4, hugis ng anak ng Diyos. Brother and sister in Christ, right decision lead a strong testimony. Si King Nebu, ginorify niya ang Diyos ng tatlong ito nung nakita ang kanilang pananampalataya. Yung ating mga consistent testimony points others to Christ. Now, sino dito yung nanay tatay nyo, hindi pa Christian? Taas kamay. Nanay tatay nyo, hindi pa Christian. O, wag kayo mahiya. Sige, taas nyo para makita ni Pastor. Yan, madami-dami pa. O, baba. Gusto nyo maging Christian nanay tatay nyo? Maging masunurin kayong anak. Ang bira, simba ka ng simba, hirap mo utusan sa bahay. Sabi pa nung sa namin yung people, di ka talaga mapunta sa langit, may impyerno ka talaga, ang hirap mong utusan ng asin. Ito mo, pagbili na lang ng asin, sa sobrang galit ng nanay, may impyerno na tuloy. Mga kapatid, nung nakakilala ko sa Panginoon, hate na hate ko ang maghugas. Lalo na yung kaldero. Diba? Typical na lalaki, di ba? Di ba? Ayaw maghugas, di ba? O, ayaw maghugas. Ito, mukha pa lang, ayaw talaga maghugas. Hindi nga naghugas ng kamay, plato pa kaya. Di ba yung mga lalaki? Pero nung naturuan ako sa church pastor, ang sabi ng pastor ko, o kayo mga kabataan, maging masunurin kayo sa inyong bahay. Kasi testimony yan. Paano nyo sila madadala? Sabi ng kapatid ko, si Kuya, simula nung nagsisimba, palagi nang masipag. O, dinadala ko sa church. Kapatid ko, nanay ko. And still praying for my father. Humawak ka naman ng walis. Ang tatamad nyo kasi. Tingnan nyo, hindi lang nagsasalita yung nanay tatay nyo, pero nakikita nila yan. Ang hirap mag-build ng testimony na maganda. Sa biyaya lang ng Panginoon. Ipag-pray mo. Aminin mong tamad ka. Sabihin mo, Lord, tamad talaga ako eh. Pero alam ko kaya nyo kong tulungan. O, sino dito pag uwi ng bahay, maghugas ng plato? Yun, amen. Maghugas ng plato, praise the Lord. Next.
Plato lang, hindi ko kutsara, no? Yung mga kapatid, yung mga kaibigan niyo sa school, pag meron tayong magandang patotoo, madadala din natin sila sa simbahan. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ako nakapagpakilala kanina, but iniligtas ako ng Panginoon. Nung bata kami, religious talaga kami. Mama ko palaging naniningil, nangunguha ng offering ba sa yung mahaba na ano, yan, ang tawag doon, yung manang. O, lagi kami simba every Sunday. Palagi sa Catholic Church. And then pag Sabado naman, dahil favorite ko yung lugaw tsaka yung sopas, may mga evangelical born again pupunta sa amin. Ako naman, dahil gusto ko makadalawang lugaw, pabibo ako. Pero never kami sinira ng gospel eh. Kung nag-share sana sila ng gospel, nandun ako. Nagda-drum siguro ako doon. Pero nung third year high school ako, na-invite ako sa church. Alam mo yung mga kaibigan nyo sa church, sa school, baka minsan nag-aantay lang yan ng yaya nyo eh. Ng invitation nyo. Come out of your shell. Try to, may gagawin ka sa Sunday, gusto mo, visit ka sa church namin. Try it. Please. Ganun lang ako. Nadaan ako sa tampo. Hindi ka naman pupunta sa church, kaya ako nagtatampo sa'yo. Pagpunta ka sa church, lahat ng tanong ko, tanong ako ng tanong, and it makes sense. The gospel of God, the gospel of Jesus Christ, nagkaroon ng sense sa aking lahat. Okay, sinner ako, sa impyerno ko, pero minahal ako ng Diyos. Nais niya akong iligtas. Mga kapatid ko sa Panginoon, I got saved 15 years old. In fourth year high school, I purpose in my heart, Lord, gusto ko na magseryoso. Kasi ang problema ko dati, masyado akong pa-fall. Alam niyo yung pa-fall? Hindi niyo alam pa-fall? O, tanong niyo na lang mamaya yung, sa mga ano niyo. Sabi ko, Lord, gusto ko na magseryoso. Then pumasok ako ng Bible school. Nakatapos ako ng first year. Pumasok ulit ako ng Bible school. Tuloy-tuloy. Wala akong testimony na, ay grabe, nasama ako sa pretendi. Wala akong ganun testimony. Pero I purpose in my heart, Lord, I will serve you. Gusto kong makilala kita. Mga kapatid ko sa Panginoon, serve the Lord without reservation. It will make a difference. Amen? Pag sinabing without reservation, wala yung, Lord, please take all of me. Pero etong ganto ko, wag mong kukunin. No, no, no. All of you, all of me, all of us. Again, to make a difference, you don't need to experience Jonah-like experience to make a difference or to follow the Lord. Ngayon pa lang, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung ano man ang gusto mo sa akin, sana yun ang matupad. Thy will be done. Hindi nakakababa ng paglalaki at pagkatao na magiging faithful ka sa Panginoon. Do you believe that? Amen, mga boys? Kahit tawagin kang manang, girls, okay lang yun. Dahil sa suot mo. Faithfulness is possible because of God's grace. Now, I want to flash this. Yan. Pastor Jomar, purpose in my heart that I will make a difference. Kaya mo bang sabihin yan? Ha? Can you please put your name there? Ha? Ikaw, RJ. RJ, purpose in my heart that I will make a difference. Can we put our name on the blank? And let's say that all together. 1, 2, 3, go. I, Jomar, purpose in my heart that I will make a difference. This is the good news. You can make a difference because of Jesus Christ. Your identity. Magiging faithful ka sa church. Sumunod ka sa pastor mo. Maging prayerful. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Build your testimony. And that will make a difference. So, mga young people, huwag nyo nang hayaan pagsamantalahan kayo ng mundo. Please lang. Kasi napagdaanan na yan ng mga nauna sa atin. Ngayon pa lang, ngayon, mag-decide ka na, Lord, ilang ano ba to, Pastor? Once a month, nagaganto kayo?
Oh, Lord, gusto ko po, once a month, sumasama ako sa mga ganitong gawain. Lord, tulungan niyo po ako. Kahit one chapter a day, magbabasa ako ng Bible. Palagi mong kausapin ng Panginoon. Palagi kang sumunod sa pastor mo. Maging faithful ka sa ministry. And you don't know kung ano ang mga nilaan sa ng Diyos. Please make a difference. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Ama, alam ko po, kayo po ang nakakikita ng puso, isip ng mga young people na naririto. At hindi po ito aksidente na sila po ay inyong dinako dito. Lord God, Father in heaven, it is proven in our eyes, kitang-kita sa aming mga mata, kung paano ang demonyo, kung paano si Satanas nagtatrabaho, double time, triple time, and he's poisoning the youth. Ama, tulungan niyo po kami na magkaroon ng kakaiba. Kami po ay maging isang Kristiyano na dapat na naglilingkod sa inyo. Ma-realize po namin kung ano ang identity namin. We don't need to look those things na makakapag-satisfy sa amin because we found it all when we found Christ. Lord, tulungan niyo po ang bawat youth na ito na magkaroon ng magandang testimony, na magkaroon ng malaking pananampalataya, na magkaroon sila ng conviction in their hearts, sa kanilang saloobin, sa kanilang puso't isipan, that they will make a difference, na hindi sila makikipag-compromise, na hindi sila mag-iinom, na hindi sila susubok ng droga, hindi sila lalayo sa inyo. I know that is possible. Thank you for who you are. Now, I'm talking to you, youth. Please close your eyes and still bow down your head. Can you please, we don't have enough altar here. Pero, nais mong magkaroon ng difference, nais mong, Pastor, pag-pray mo po ako, gusto ko pong magkaroon ng difference sa buhay ko. Ayoko pong makipag-compromise. Nawa tulungan po ako ng Panginoon. Pwede po ba taas ang iyong kamay? Taas mo kamay? Yes, praise the Lord. Thank you. Thank you mga young people. This day, purpose in your heart. Mag-decide ka, Panginoon, tulungan niyo po ako that I will not be moved. Now, if that is your heart's desire, please, this time, I'll give you a minute. I'll give you a moment. Silently, wala pong magsasalita. Kausapin natin ang Panginoon, humingi tayo ng tawad, at i-commit natin ulit ang ating buhay, at magkaroon tayo ng dedikasyon, ng determinasyon, magpasa tayo na tayo ay maglilingkod sa Panginoon at maggagawa ng difference. So, silent moment po tayo, silent prayer. Let's talk to the Lord. And I close in prayer. Let's pray. Father, once again, we thank you po sa mga commitments, sa mga prayers, sa mga renewal of their covenant, their commitment to you. Mga kabataan ito, dalangin ko po na little by little that they will be changed in the image of our Lord Jesus Christ. Sila po ay magkaroon ng conviction, maging prayerful, maging katulad ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun, Ama, sila po ay maging disciple maker. Ito pong lahat ng mga kabataan na naririto, nurture them, build them, na sila po ay maging leader na mag-reach out sa mga taong, mga kabataang hindi pa nakakilala sa inyo. Lord, i-dedicate these people, my brother and sister in Christ, sa inyo, Ama, na sila po, Ama, ay inyo pong pagpalain sa kanilang school,
sa kanila pong pamilya, ano man po ang pinagdadaanan nila, I don't know, Lord, but you know them. Please help them. At napakita niyo po sa kanila na ang makakapagkumpleto lang ng kanilang longing soul is that you. At kung sino man po, Ama, ang hindi pa talaga tunay na nakakakilala sa inyo, nakakilala sa inyong anak, ang Panginoon sa Kristo, dalayan ko na patuloy niyo po siyang i-convict ng inyong banal na espiritu. That at this time, na siya po ay manampalataya, tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Lord, I thank you for this church. I thank you po sa lahat ng mga mahal naming manggagawa niyo, mga pastor na naririto, na meron po silang vision na ma-build up, ma-equip ang mga kabataan. We thank you, Father. In all these things, I ask, in the name of our Lord Jesus Christ, Amen. Praise the Lord. Salamat po. Pastor. You may be seated. Hindi po mga kapatid. Pagkain ng Diyos, hindi po sila narito pa at alam po kung ano tayo ng Panginoon. Hindi ako nakapag-time. Mahaba ba? So, Naka 1 hour ba ako? sino na-appreciate sa ginapit ng Panginoon sa hapon ito? Tawagin natin sa Pero hindi mo masyadong mahaba. Okay lang po. Okay lang. Amen. Thank you po. Meron pa kayong ginawa? Meron. Meron din kayong ginawa. Yun, amen. Dalawa na. So, blessing, di ba? Amen. Thank you, Pastor. Okay, unahin ko yung sa amin. Okay. So, Bible Baptist Church Certificate of Appreciation proudly present to Pastor Jomar Diligas for sharing his wonderful insight, experiences, and God-given wisdom as our guest speaker. Amen. Thank During you po. the youth joint fellowship in the team, make a difference. Specific ang chapter natin,